Alright, and here we go sa ating part 7 ng WooCommerce full course natin. So dito ituturo ko sa inyo kung paano mag-add ng payment sa WooCommerce gamit yung mga third-party merchant, no? Kagaya ng Sendit, Stripe, to Checkout, PayPal, Payoneer. So yan yung mga payment method, no, na ginagamit ng mga client dito sa WooCommerce. So kaya tinuturo ko sa inyo yung step by step para once na makakuha kayo ng client, halimbawa sa product listing, no, dito lang sa WooCommerce, tapos may ipapagawa sa inyo na ibang bagay dito sa WooCommerce, sa WordPress, at least meron kayong idea, meron kayong video na mapupuntahan para malaman kung paano gagawin yung ipapagawa sa inyo ni client. Ang kagandahan kasi dito sa WooCommerce, so hindi siya $3, $5 per hour. At least $8 to $10 per hour yung magiging sweldo nyo. So, hindi ko sinasabi na expert ako sa WooCommerce. So, meron lang akong alam. Yung itinuturo ko sa inyo ay base lang sa experience ko. Okay, so dito tayo ngayon sa pag-a-add ng payment. Okay, so para sa recommended web hosting naman, kung meron kayong client na magtatanong sa inyo kung ano yung magandang web hosting, so ito yung i-recommend ko sa inyo. So ito yung Hostinger. Mabilis, secure, syempre, affordable na kahit sino sa inyo pwedeng mag hands-on. So maglalagay pa tayo ng 10% additional discount kung gusto nyo mag hands-on at sundan yung ginagawa ko dito sa WooCommerce. So dito lang yan guys, to hostinger.com. Okay, dito sa web hosting natin, sa Hostinger, pupunta ulit tayo sa WordPress. Okay, so dito tayo sa website natin, tapos i-click natin itong WP Admin. So ang gamit kong payment sa local dito sa Pilipinas, kasi yung Sendit para siya sa Asia. Okay, ang gamit ko ay Sendit. Yan. So yung iba naman, meron silang Stripe, meron silang to Checkout, PayPal, Payoneer. So pwede natin i-add. Meron silang plugin. Okay, i-download din natin yung plugin na to para makonect siya sa WooCommerce plugin. So dito sa WordPress natin, pupunta tayo dito sa plugin. Tapos click natin yung install plugin. Tapos mag-a-add tayo ng third party payment. Pero usually naman kapag may client kayo na ibibigay sa inyo yung account nila dito sa WooCommerce, meron na siyang payment method. Pero kung wala naman, magpapatulong siya sa inyo, ganito yung gagawin natin. No? Mag-a-add tayo ng plugin kung ano yung payment method na gusto ni client. So i-add natin dito. So madalas naman PayPal. Pero ito sa mga third party app kagaya ng Stripe na nagre-receive ng credit card, kasi kapag PayPal, medyo may percentage, mas malaki yung bayad. Hindi kagaya sa mga Stripe to Checkout, dito sa Sendit, maliit lang yung fee. So kasi sa PayPal percent, okay? So add plugin tayo, kiklik natin itong add plugin. Yan, tapos isa-search na natin dito yung merchant. Pwedeng to Checkout, pwedeng Sendit, pwedeng PayPal, Payoneer. So ganon. So halimbawa, itatype ko rito yung Sendit. Ito yung gagamitin natin ngayon na payment, tapos kiklik ko rito yung install now. Eto, no, Sendit by Sendit. Yan, tapos kiklik natin yung install now. Yan, tapos i-activate natin to. Yan, click natin yung activate. Yan, so ma-add siya dito guys, to dito sa pinaka-plugin natin. So ito yung WooCommerce, tapos ito naman yung Sendit. Mapapansin nyo, hindi nyo na pwedeng i-delete yung WooCommerce basta-basta kasi under na siya ng Sendit. So ganito ngayon yung gagawin natin. Pupunta tayo dito sa WooCommerce. Tapos, kiklik natin itong settings. Tapos, pupunta tayo dito sa payments. Ayan. So, kahit anong payment method to, no? So, ngayon, makikita nyo na rito na dati wala dito yung Sendit. Ngayon, meron na siya. Ayan na siya, no? Kasi naka-activate na siya. Compatible siya sa WooCommerce. So, ang gagawin natin ay i-manage na lang natin itong Sendit at i-connect natin sa Sendit account natin. So, halimbawa, ito yung Sendit account natin. So, wala na tayong kailangan gawin. Kung hindi, i-connect. No, pupunta tayo rito sa Manage. Yan, click natin dito yung Manage. Yan. Tapos, i-click lang natin tong Connect to Sendit. Kung saan, ang gagawin na lang natin ay ilalog in na lang natin. Pag click natin yung Connect to Sendit, yan. So, halimbawa, ito yung gamit kong account. No? Yung account kasi na to sa Sendit na ipinakita ko sa inyo, ito yung nasa VA for Ecom course natin. So, i-click lang natin yung Allow. Tapos, maglalog in na siya sa Sendit. At automatic na siyang magko-connect. So, once na nakakonect na siya, makikita nyo na rito yung business ID. Ayan, business ID. Tapos, eto na yung API key. Automatic na siya magko-connect. Hindi nyo na siya manual gagamitin. I-connect nyo na lang siya. Tapos, para i-disconnect siya, i-click nyo lang dito yung disconnect.
No? So, ganun lang kasimple. Pero kailangan nyo muna i-set up bago magawa yung ganitong simpleng pag-connect ng WooCommerce dito sa ibang mga merchant ng payment method natin. Kailangan gawa na yung account natin. Halimbawa sa Stripe, kailangan yung account ni client nakasetup na siya. So, halimbawa sa Sendit ako, ang dami ko pang inasikaso kagaya ng mga business permit bago ko siya magamit. Okay? So, kailangan setup muna siya para i-connect na lang natin siya sa WooCommerce. So, ganun lang siya kadali. Kung meron ng merchant si client, ganito na lang yung gagawin nyo. Ida-download nyo yung plugin ng merchant niya, halimbawa naman sa Stripe. So, ang gagawin nyo, ida-download nyo yung plugin ng Stripe, tapos i-connect nyo lang siya dito sa WooCommerce. So, dito, makikita nyo na nakakonect na yung account nyo dito sa WooCommerce. So, ganun lang naman siya kadali. Ngayon, sa site visibility, yan. So, pwede nyo na siyang i-live once na nakakonect na yung payment nyo. Okay, so ganun lang siya kasimple. Kahit na anong third-party merchant pa yan na payment method, so ganun lang yung gagawin nyo. I-connect nyo lang siya dito sa WooCommerce. Ida-download nyo lang yung plugin ng merchant, tapos i-connect nyo lang siya dito sa WooCommerce. Okay, so ganun lang siya kasimple. So ganun mag-add ng payment method. Okay, halimbawa na na-add na natin yung payment natin, naka-live na yung website natin. So ang gagawin naman natin sa next part natin ay mag-a-add na tayo ng mga products para malaman nyo kung papaano ilista yung mga products dito sa WooCommerce, kasi hindi siya kagaya ng sa Shopify. Pag iniligay mo lang siya sa collections, ando dun lang siya. Dito iba, no? Link yung kukunin natin. So sa next part natin, ituturo ko naman sa inyo kung papaano mag-add ng products dito sa mga landing page natin sa WooCommerce. Okay guys, no, sana nakatulong sa inyo yung video na to. So kaya tinuturo ko sa inyo ng step by step yung paggawa ng WooCommerce store, para kapag meron kayong client tapos meron kayong gustong balikan na tutorial, so mababalikan nyo to sa YouTube channel natin, no? So ito yung full course natin ng WooCommerce. So sa next part natin, sa part 8, ay mag-a-add na tayo ng products. So sana nakatulong sa inyo yung video na to. So proceed tayo sa part 8.